Araw na nga ng pabasa ngayon at ngayon na nga lulutuin ng kalahating drum na buro. 5 araw bago nga magpabasa ay naglugaw na nga sila ng sangkatutak na bigas. Isdang kanduli nga ang nilalagay namin dito at inaasnan nga ito at binababad ng ilang oras bago nga ilagay sa lugaw. Tuwing umaga nga ay nilalagyan ito ng isdang kanduli at hinahalo nga ito ng 2 beses sa isang araw. Makalipas nga ang 5 araw ay sa bakas lulutuin na nga rin namin ng kalahating drum na burong kanin at isda. Pabasa na kasi ngayon dito sa aming nayon mga mare at inuunti-unti na nga ang pagdadala dito sa baba ng buro. Magigisa nga lang kami dito ng bawang, sibuyas at kamatis at pagkatapos ay pwede na nga ilagay yung burong kanin at isda. Sa isang malaking talyasi nga ay isang banyerang buro ang ilalagay. Lalagyan pa kasi namin ito ng tubig at ng gata ng niyog at baka mamaya'y umapaw. Sinimot na nga ni Kuya Kabo itong buro na nasa banyera dahil sayang naman daw. Hahaluin nga lang ito ng hahaluin hanggang sa kumulot. Pwede na nga rin itong lagyan ng mga pampalasa. Asukal, kaunting magic at patis ay naku, katalon na. Ilalagyan nga rin namin ito ng food color na kulay pink para syempre mas nakakatakam nga itong kainin. Marami nga nagsasabi ng buro nga daw namin dito sa isla ay parang lugaw o di kaya naman daw ay parang suka ng aso. Naglalagay nga rin kami dito ng maraming sili at maraming gata ng niyog dahil yan nga yung nagpapasarap dito. Pag malapit na nga maluto ang ating burong kanin at isda, nilalagyan din namin ito ng toge at ng kangkong. Diyos ko mga mare, sobrang nakakatakam talagang version namin ng burong kanin at isda. Itong buro talagang inaabangan ng mga tao dito sa aming nayo, talagang pinagkakaguluhan ito. Ayo mga mare at pare, nakatikim na ba kayo ng ganitong klase ng buro? At paki-comment naman sa comment section kung paano ba kayo magburo sa inyong lugar.